galing sa hirap, nagsumikap at ngayon umunlad ng buhay. Ang kwentong buhay natin ngayon ay tungkol sa isang taong nakapamuhunan ng buhay mula sa kanyang mga leksyon sa pagkalulong niya nung bata pa siya at sa paghihirap nila. Ako si Dexter Libardo at sabay-sabay nating tunghayan ang buhay ni Mr. Relito Sakilayan. Ako ay si Dr. Relito M. Sakilayan. Ang aking mga magulang ay sina Mr. Jose Sakilayan at Mrs. Eustaquia Sakilayan. Kami ay 10 magkakapatid at ako ay pang-siyam sa aming mga magkakapatid. Dahil mas marami kaming mga kakapatid, hindi rin kami natutupang palakihin ang aking mga magulang sapagkat sila ay naghahanap buhay para isuporta sa aming 10 magkakapatid. Nagugulat. Uy, ano ba? Diyan nga kayo maglaro. Mabunot ako. Gulat? Uy, ano ba? Nag-aaral ako. Marami akong test bukas. Tay. Patulong naman po dito sa gawain bahay namin. Ang hirap kasi. Tapos nagugulo pa itong mga to. Sensya na, anak. Mamasada pa ako ng... Kung naman Eh, yan. mga kapatid mo, patulungan mo. Ito, hindi nga ako tinutulungan. Wag ka na. Bye, tay. Ay, tayo. Tulungan na namin. Wala na sa tatay. Tara. Hindi pa naman yan. Ako ay napabarkada at may mga masasamang impluensya akong natutunan sa aking mga barkada. Ito akong uminom ng alak, magsigarilyo at magsugal. Sa kinanaunay, siya ay nalulong sa mga masasamang impluensya ng kanyang mga kabarkada. Pare, nabalitaan niyo ba yun? Mga kabatch natin, nag-iossi, sumiinom pa. Kasama ko pa nga yun. Gusto mo ako. Simula natin ngayon. Ngayon? Ngayon! Teka guys, di mo masama yun? Ano sama dun? Tatay ko nga, nag-iossi pa eh. Sige, bahala na. Bumali ba kayo kung gusto nyo? May pasali din lang ako. Ako din. Bili na ako ah. Okay. Ate, nung lasing ako. Bakit? Nakita niyo ba yung sa nating kaklase kahapon? Nadaba. Oo nga, si Mark. Oo, si Mark. Oh. Napabayaan niya na rin ang kanyang pag-aaral. Ano nagawa na ba natin yung project natin? Kalimutan mo yun. Project? Oo. Sus, papasa pa ba ako doon? Wala namang kwenta yun eh. Ano naman kung di ako magpasa? Sige mga brad, mauna na ako sa inyo. Bakit nahanap na ako sa bahay, lari na naman ako sa nanay. Sige. Ay kumukupit din ako ng pera sa aking magulang. Siya yung pinigilan, kinausap at ginawayan. At dahil dito, siya ay nagbago sa kanyang mga maling pagkakamali at nagbagong buhay. Ako ay pinayuhan ng aking mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, na lumayo sa masasamang impluensya ng barkada. Ako ay nag-aral na mabuti hanggang sa matapos ng aking pag-aaral. Unang-una, ang Panginoon
Alawa ang aking mga magulang at mga kapatid at ang mga tunay kong kaibigan ang gumabay sa akin. Nung siya ay nagbago, maraming oportunidad ang nagbukas para sa kanya. At ngayon, siya ay isang doktor sa mata, isang ama, at siya rin ay nakapag-aral na sa ibang bansa. Mga kapamilya, ang kwento ni Mr. Ray dito sa Kilayan ay isa lamang sa mga patunay na ang kahirapan at tulungan ay hindi hadlang sa pagiging isang maunlad na mamamayan at individual. Muli, ako po si Dexter Lipardo at sana po ay maging inspirasyon ang kwento ni Mr. sa Kilayan. Tayong mga tao ay napunta na sa iba't ibang uri ng lugar dito sa mundo. Kadalasan, pumunta tayo sa isang lugar, ngunit hindi natin alam na may natatago itong mayamang nakaraan. At hindi natin namamalayan na tayo mismo ay nagiging parte na ng nangyayaring pagbabago dito. TBTC All Building ay isang halimbawa nito sa ating mundo ng mga kuskwal. Maaaring marumi at luma sa ating paningin, ngunit ito ay may naimbag na sa ating kasaysayan. Kailan po ba naitayo ang old building? Doon sa harap, sa entrance ng old building, may logo doon ang dating congregation na nakatira dito at nakasulat doon itong building na itayo ng 1700. Bago pa man po ito natayo, ano po ba ang silbi o gamit nito sa ating kasaysayan? Maraming kongregasyon ang nakadaan dito na iba't ibang mga madre, kongregasyon ng mga madre. Pero ang pinakahuli na gumamit nitong old building ay ang San Carlos Seminary. Naniniwala po ba kayo na ginawa itong isa sa mga pinagtataguan ng mga katipunero? Sangayon sa mga nakukwento dito, the small chapel, na alam yung small chapel, no? Nakita niya yung small chapel. Doon na-discover ang Katipunan. Kilala niyo po ba yung mga paring nagdaan dito? Doon sa corridor sa old building, mayroon doon mga pictures ng lahat ng rectors na naging rector dito sa Mandaluyong, sa Don Bosco, mula kay Father Carl.
mga Bosconian sa old building. Marami na ako naging experiences dyan. Since grade school pa lang naman, nandito na ako. Alam mo yung mga tipong, yung mga quarters na sobrang daming project, lalo na yung may mga filming, magandang place na puntahan. Since yung structure nito parang, classical, ganun. Hindi katulad ng mga structure ngayon na modern na. So, parang, pag sa old building, marami kang magagawa. Sabi nga nila, ang mabubuting bagay ay posibleng may tinatagong mapapalagay. Kung kaya, sa aking kinakatayuan, maraming panghipanghirapon na pangyayari ang kailanman hindi malilimutan ng mga tao sa kanilang buhay. Marami na po ako makita sa old building na lalo na maramdaman. Tsaka biglaan na naman makakota. Babae ng umiyak. Minsan may yung damit. Tapos minsan matanda naman. Pero actually, siya, distansya pag nagpakita din ng malaki. Tapos minsan, bigla na lang tinatawag yung pangalan mo. Pagtingin mo, wala naman tao. Tapos, minsan sa kabilang sulok, makita mo naman nandun siya. Tapos bigla na lang mo. Yan po yung experience ko sa building. Mabuti man o hindi yung mga nangyari, ang old building ay dapat nating respetuhin at pagyamanin sapagkat ito ay manatiling matatag na minsay naging kanlungan ng mga Bosconian. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Paano ba magsilbi kay God? Okay yung maging mabait. Gumagawa ng mabuti. Tumutulong sa kapwa, sa pamilya, sa kaibigan. Magsimba palagi, maging masunurin sa magulang. Pero kami, may nakilala kami isang tao. Extraordinaryong tao. Siya, si Kuya Hercel. At ito po ang istorya niya. Po si Carlito sa Punto Junior. Ako po ay, simpleng tao lang po ako. Yung pagpapalakay po sa akin ay napakaganda po. Mga nag-alaga po sa akin, talagang minulat po nila ako talaga Jesus Christ na.
ito yung malalapitan mo sa panahon ng problema mo. Siya lang talaga yung makatulong sa'yo. Ang dami niyang kaibigan. Opo, marami. Nung bata pa ako, syempre, may disability. Hindi ko pa masyadong alam kung ano yung kaya kong gawin, tsaka hindi. Kasi yung dati po, hindi pa po nagagawa yung bahay namin. Ang layo po ng banyo. Kaya one time po, na-call of nature ako. So, natapos na po ako doon. Pero hindi po ako maalis doon sa pwesto o sa pagkakaupo ko. 8 hours po ako nakaupo doon. Nag-start po ako tanghali. Hinabot po ako ng gabi. Lahat na luha na niluha ako, grabe. Yung mga barkada ko, noong time na yun, wala pa akong cellphone, hindi ko sila matext. Wala naman dumadaan doon sa amin. Sabi nga nila tayo, pre, sana, pinatawag mami, wala nga dumadaan, pre. Pero sila po, kahit ano pong karumihan yung gawin ko, dun sa bahay namin, na hindi po inaasahan. Sila po talaga yung tumutulong sa akin. Linisin natin yung ganito na airfield. Linisin natin. Malaki po pagpapasalamat ko sa Diyos at binigyan po niya ako ng maraming kaibigan. Yung po ang pinaka-experience kong mabababi kong pinaka-hard na experience. Talagang hindi ko siya makalimutan. Biruin nyo, isang simpleng bagay. Hindi ko magawa. Simple sa iba, pero sa akin, ang hirap. Si Hercel, meron siyang, ang mga katulad niya na merong cerebral palsy, kung saan ang kanilang pag-iisip ay normal, yun lang kanilang paggalaw, ang hirap sila. Ang cerebral palsy ay isang kapansanan kung saan ang postura at ang paggalaw ay apektado sa isang tao. Hindi hadlang kay Kuya Hercel ang kapansanan niya. One time, nagsimba po kami sa Don Bosco. Umapit po sa akin si Dr. Becky, yung coordinator namin. In-approach niya po ako. Ang unang sabi niya sa akin, gusto mo bang sumali sa organisasyon namin? Una po, nagdalawang isip po ako. Pero sinabi ko po talaga sa kanya yung main problem ko. Doktora, kasi po ang problema ko yung magsusundot, maghahatid. Sabi niya, gagawa natin ng paraan yan. Kaya po ang laki po nang naitulong sa isang katulad kong PWD ng gantong ministry. Kahit may kapansanan siya, nakakatulong siya sa kapwa. Na-invite kami, magsalita siya, mag-share dito sa May Ligarda. Merong mga nakukuha kami mga donasyon, mga pagkain o anumang mga t-shirt. Hindi niya kinukuha. Inuuna niya yung mga kapwa niyang PWD. Sa kanila na ho. Si Kuya Hercel, madaming natatouch na buhay. Ako po si Presi Herbacio. Bali, 3 years na po ako dito sa PWD Ministry. Noong 2011, na-diagnose ako na may stage 2 breast cancer. So sa awa po ng Diyos, narito pa rin po ako na naka-survive. Siguro may mission pa ako na gusto ipagawa sa akin ni Lord. So nag-start ako na umattend ng seminar, tumulong-tulong ako. Doon ko naramdaman na sa tuwing linggo na nakakasama ko sila, nararamdaman ko na kasama ko na si Jesus sa kanila. Lalo na kay Hercel, dahil si Hercel nakikita mo siya ng lakas ng loob. Laking inspirasyon si Hercel sa mga kabataan. Natutunan ko kay Kuya Hercel na kailangan kahit na
may kakulangan ka sa katawan, kahit may diferensya ka or kahit na ganun ka, dapat hindi ka pinanghihinaan ng loob. Always think positive. Ito, simple-simple lang. Tignan nyo yung sarili nyo. Able kayo. Tignan nyo ako. Pero ako, may lakas ng loob na sabihin sa inyo to. Pero isipin nyo, mayroong mga tao na able nga sila, pero hindi nila ginagawa yung alam nilang tama. Pero ako kahit ganito ako, hindi ko pinasabing napakabait ng tao. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung alam kong tama, yun ang ina-adapt ko para sa mga kabataan. Ang daming pwedeng paraan para magsilbi kay God. Pero si Kuya Hercel, na kaya niya. Pwede din nating gawin. Nakaka-inspire ka, Kuya Hercel.